Illegal na droga nakikita ang motibo ng PNP kaugnay ng pamamaril dito po sa Barangay 176 Caloocan kagabi. Ayon sa Caloocan PNP, lahat ng 4 na napatay sa insidente ay pasok sa drug watch list. Ayon naman sa pamunuan ng barangay, ginagawa pa umanong drug den ang bahay na ito ng isa sa mga suspect na si Jefferson Gacho. Sa ngayon, itinuturing na hiwalay itong insidente ng pagpatay sa 7 katao sa parehong barangay din dito po sa Caloocan noong nakarang December 28. Pero tingin ng mga pulis, parehong 11 sa droga ang motibo sa mga krimen. Nangako naman ang mga pulis na maghihigpit, magpapakalat pa sila ng mga tauhan sa lansangan. Magpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Sa puntong ito, makakausap naman po natin si Chief Superintendent Roberto Fajardo, ang Director po ng Northern Police District Command. Superintendent Fajardo, magandang hapon po sa inyo. Gigi, magandang hapon po at magandang hapon din sa mga nanonood sa QRT, sa GMA. Mabuhay po kayo. Apo, dito sa panibagong insidente ng pamamaril kagabi, ano po, at lumalabas nga po sa investigasyon ng Caloocan Police ay 11 sa droga, kapareho po nung nakaraan, nung December 28. So, ano po ba ang pananaw naman dito ng pamunuan ng NPD? Isa sa anggulo natin na tinitignan po yung sa problema sa drugs. Kasi nasa watchlist po yung mga personality na napatay. Pero ongoing pa po yung ating investigation dyan para gusto rin ho namin ma-identify kung sino yung mga gumagawa nitong pagpapatay. At for the meantime po, yung drugs pa rin ang anggulo na tinitingnan natin. Kasi nga, nasa watchlist at the same time, yung sinasabi nga na JR, sabi wala sa watchlist, siya ang lumalabas na runner. So lahat po ng involved na personality is involved sa drugs. Opo, mga gaano katagal na ho itong minomonitor ng Caloocan Police at ng NPD itong grupong ito? Yung actually, nung nagsimula ang fight against drugs, July 1, pinasurrender na dapat natin yung mga dapat surrender. Ito nga, sinasabi rito, si Gia natukhang na pero bumalik pa rin. So, lahat po ng drug personality is minomonitor po natin. At itutuloy po natin ang laban sa droga kasi ito naman po talaga yung punot dulo ng mga krimen. So, tuloy po ang laban sa droga. Pero hindi rin ho kami papayag na yung mga patayan na nangyayari. Kaya pati yun, titingnan na rin po namin kung sino yung grupo na involved. Opo, pero kayo po, ang pulis po may lead na dito sa maaaring grupo na involved sa pagpatay na ito. Tama ho ba yung maaaring kalabang sindikato rin ang maaaring may kagagawan po nito o ano po ang pananaw nyo rito? Yan, tinilan natin yung isang anggulo na yan na usahan sa droga kasi nung last August, yung kapatid nito ni Michael Bonrostro, binaril din dyan sa lugar na yan dahil sa onsehan sa droga. So tinitingnan ho natin yung anggulo na yan, yung onsehan sa droga kasi masyadong talamak talaga yung lugar dyan sa barangay 1, barangay dyan sa 176 sa Bagong Silang. Kaya actually, paigtingin pa natin yung pulisan. Magdadagdag pa nga ako kami ng pulisan. Kasi nag-coordinate kami kay Mayor at pinag-usapan namin yung paano makiklear yung barangay 176 na yan sa Bagong Silang. Kaya magdadagdag po kami ng kapulisan dyan. Apo, panguli na lang po, yun nung barangay na ito, marami pa ho kayong nasa watchlist na minomonitor? Opo, malaki po kasi yung barangay na yan. Kung ang population po ng barangay ng 176, yung nasa census po is maabot po yan ng 400,000. Pero ang estimate namin mga nasa 600,000 na kasi yung iba dyan wala sa census. So napakalaki talaga itong barangay 176 na to.
Kaya nga, magdadagdag po ako ng pulis yan para mas mapaigting po yung police visibility. At pinag-usapan na rin ho namin ni Mayor na talagang kailangan dagdagan yung pulis yan. Dahil yung Barangay 176 po is the largest barangay po sa buong Pilipinas. Dito, yan po ang kategory ng Barangay 176 na yan. Yan sa Bagong Silang, the largest barangay Opo. in terms of population. Opo, maraming salamat po sa pagkakataon at updates. Makikibalita po ulit kami sa inyo si Chief Superintendent Roberto Fajardo, ang Director po ng Northern Police District. Salamat po. Maraming salamat din, Jiggy, at mabuhay po kayo.